Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Papurit parangal, kadakilaan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siyempre, viva la Virgen. Viva! Yun. Tapos na. Anyway, tinanong nung isang eskriba kung sino yung kapwa, no? Hindi yung sinagot ng ating Panginoon.
Yung talinhaga ng ating Panginoon ay hindi sagot sa tanong niya, sino ang aking kapwa? Because very obvious naman, ang kapwa natin ay yung mga tao sa ating paligid. Pero ang talinhaga ng ating Panginoon ay ang pakikipagkapwa. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa kapwa ay ginagawa natin sa pamamagitan ng ating malasakit o pakikipagkapwa. Katulad po nung halimbawa nung Samaritano. Medyo yung talinhaga na ito, hindi ito ganito daw kinwento noon, no? Kasi parang ginamit na parang nabaligtad to no. Ang ginamit na mabait ay yung Samaritano. Well, in fact, it should be a Jew. Pero bakit po kailangan ipakita ni Jesus ang pakikipagkapwa ng isang taong Samaritano, samantalang ang mga iyan, mga Samaritano ay mga kinaiinisan, kinamumuhian ng mga Hudyo. Ayaw nila sa kanila, no? Pero pinalabas dito sa talinhaga ang kabutihan ng isang taong kinamumuhian nila. Of course, yung pagkamuhi naman nila, minsan para ng basihan talaga no? Dahil Samaritano sila, alam niyo mga Samaritano, mga Hudyo din yan, no? Pero nakipag-asawa sa iba. So nagibago na yung lahi nila. Not a pure Jew. Kumbaga, parang yun na lang ang dahilan, no? Pero hindi na sila makaalis doon sa parang pananaw nila na marurumi yung mga tao na yan, yung mga Samaritano na yan, no? At hindi tayo makikibagay, hindi tayo makikipagkaibigan. In fact, tinuturing nilang kaaway ang mga Samaritano. Okay? Pero paano nga kung yung tinuring mong masama pa ang mabuti pala sa kanyang kapwa? So dalawa yung dalawa agad yung pinalitaw ng ating Panginoon. Nasabi ng ating Panginoon, ang kapwa mo ay ang mga taong nasa paligid mo. At ang pakikipagkapwa sa kanila ay sa pamamagitan ng pagmamalasakit. At hindi natin dapat ilagay sa kahon lamang ang isang tao o ma-discriminate, isang ganun talaga yung dating ng mga Samaritano, sapagkat maaaring yung iniisip natin na masama, yan pala ang may mabuting kalooban. Kaya po, yan paanyaya sa atin ng ating Panginoon na sana ang atin pong pagtingin sa ating kapwa ay nababatay talaga sa pag-ibig ng Diyos na ipinunla sa ating puso. Alam nyo, sa unang pagbasa sinasabi, yung kautusan ng Diyos, di mo naman kailangan hanapin sa langit yan para kunin o sa ilalim ng dagat. Inukit na yan sa puso ng tao. Kumbaga, alam naman natin yon. Kaya lang, minsan matigas talaga ulo natin. Minsan, nangingibabaw palagi ang pagkamakasarili o kaya galit o yung discrimination sa ibang tao. Sana walang ganon, no? Pero minsan pag tinignan din natin ang ating sarili natin, may mga pagkakataon nagiging makasarili din tayo. O kaya iniisip natin tayo ang magaling, sila ay yung salbahe. Nag-isip na ba kayo ng ganon? Yan, pasawa yan eh. Buti pa tayo, mabait. May mga ganon ba? Yes or no? Ayun, meron. Buti naman inaamin natin. Ako rin kasi, minsan naisip ko rin yan, no? Ba't ganun kasi yung tao na yan? Hindi ako gayahin. Grabe, napakabait ko. Grabe naman yun, no? Well, of course, di naman sa kailangan sabihin yan, pero mapasok sa isip natin yan. And that prevent us from
becoming a neighbor, maging kapwa tayo sa kanila. Kasi di ba pag minsan pagtutulong talaga tayo, pag hindi natin ginagawa, gina-justify natin, ay hindi ko naman siya kilala. Ay wala naman yung nako-contribute sa atin, sa parokya natin. Ay, salbahe yan. We will justify na hindi ko magagawa ito sa kanya kasi alam niyo ba sa parokya, marami pumupunta humihingi ng tulong? Siguro dito din, no? Pero halimbawa sa parokya, may dadating doon, di mo naman kakilala. Hingi ng tulong yon, pampagamot, usually yan ganyan, paggamot, pamasahe, pan-check up, minsan pang-kuryente. Hindi nagbabayad ng kuryente. Meron nga lumapit, wala nang yung pambayad sa kinuhang motor. Ba't kumuha ng motor? Hindi mo pala mababayaran. Hindi ko tinutulungan. Naiinis ako. Pero anyway, maraming lalapit. No? Siyempre, gusto natin bukas ang ating kalooban sa kanila. Ako magja-justify din ako. Naku, sino ba to? Hindi ko na makilala. Naku, baka niloloko lang ako nito. Kasi marami rin naman ganun, no? Okay? Pero ano yung pambawi? Ano yung pwede natin masabi? Sige po, matutulungan ko naman kayo. Pero, magpasalamat kayo sa Diyos. Magsimba kayo. Hindi ko alam kung gagawin niya yan o hindi, no? But they will, siyempre, papayag din yan. Hindi ko alam kung gagawin o hindi, pero kailangan magpasalamat sa Diyos, no? At para ikaw din, grounded din talaga ang pagtulong mo sa pag-alala sa ating Panginoong Hesukristo. Tutulong ka talaga sa iyong kapwa na wala namang kaugnayan sa iyo o wala namang ginagawa para sa iyo. Marami pong gano'n, no? Kaya sa huli, misa kahit may mga ganong isa pang lumapit sa akin, yung laging lumalapit sa akin talaga. Matagal na yan, nasa Sembo pa ako. Nung lumipat ako, sumusunod pa rin. So, sa una, siyempre, tutulungan mo. Pero isang araw, sinabi ko, Kuya, tutulungan kita pero gawin natin, magtrabaho ka. Kahit 3 oras lang, hindi sasweldohan kita. So, matagal siya nag-isip. Sige po. So, nag-walis-walis ng konti. Tapos tutulungan mo na, no? Pero sabi ko, nung bumalik siya, Kuya, yung linis mo, walang Parang linis ng tupad, Alam niyo yung tupad? Nagtutupad ba kayo? Kunwari sorry. Yung ganun-ganun lang, Kuya, ayusin natin, Yan. So, sa madalit sabi, nagkaroon kaming kasunduan, kasi hindi naman siya may sakit. Actually, mas malusog pa siya sa akin. Kaya sabi ko, gamitin mo yan para tutulungan kita. Pero ginagawa natin yan, hindi dahil gusto kong makaganti sa'yo. Gusto kitang tulungan talaga para din tulungan mo sarili mo. Well, hindi na siya lagi nagpupunta. But once in a while, pupunta yon. Pero sasabihin ko sa kanya, linisin mo yan. Bibigyan ko siya ng sweldo. I think that is fair enough. Di ba? Pero ang ibig ko sabihin, kailangan talaga yung mga kapwa natin na lalapit sa atin o hindi man lalapit pero nakita natin na na kailangan tayo, siguro tatanggalin natin yung pag-justify. Kasi yung Samaritano, kung i-justify niya yon, Hudyo naman yan inaaway kami niyan hindi ko natutulungan yan. Pero tinanggal niya yon, no? Alam niyo kung bakit? Ako, I will just assume may mabuti siyang kalooban at hindi niya tinitignan ang tao dahil kung ano siya o yung katayuan ng tao na yon, kahit yun ay Hudyo. Di ba napakaganda kung ganun ang pagtrato ng bawat isa sa atin. Kasi yan naman din po ang trato ng Diyos sa atin, di ba? Ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, niligtas tayo ng Diyos bagamat hindi tayo mababait, masasama talaga tayo. And yet, God saves us. Sinabi yan ni San Pablo, di ba? Nung tayo niligtas ng Diyos, hindi naman tayo mababait. Masarap tulungan yung mga mababait sa'yo, yung loyal sa'yo.
Diba? Tutulungan mo talaga yan. Pero yung mga masasama, yung mga inaalimura ka, hindi ka sinusunod, ah, binabastos ka, hindi mo tulungan yan. Eh ganyan tayo sa Diyos eh. Hindi natin ginagalang, hindi natin inaalimura natin. Okay? Kakasala tayo, parang wala lang. Nangyari na ba sa inyo yun? May nagawa kayong kasalanan pero parang wala lang. Oh. Pero kahit ganun, ang tao, nilingap ng Diyos. Bakit po? Kasi mabuti ang Diyos. At yun yung kabutihan na sinasabi ni Kristo sa atin, makipagkapwa tao kayo. Medyo tayo po, sana yung atin pong pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos ay magbukas sa ating isip na nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. And therefore, parang tayo yung tayo yung reflection, no? Tayo yung kawangis, reflection of God. Isang pagka nangangaral ako sa mga sa mga nagpapabinyag na hindi pa nagpapakasal. Ang daming hindi nagpapakasal, di ba? Sinasabihan ko sila, no, bakit kailangan natin magpakasal, no? Papaliwanag ko, plano ng Diyos, lalaki babae magsasama. Pero bakit alam natin 'yon, no? Tayo lang nakakaalam, ba't yung mga pusa o tsaka mga aso, hindi naman sila magpapakasal eh. Ba? Pero mag-ano sila diyan sa tabing kalsada. Wala silang pakialam. Kasi hindi naman nila alam 'yon. But tayo po, we come to the knowledge of God because we are the reflection of God. Kumbaga, we are connected to God. Hindi natin nakikita yun, no? Yung our connection to God. Kasi yun nangyayari sa kaluluwa. We are for God. Kaya we are attracted to what is good. Diba? Gusto natin yung maganda, maayos, malinis, because that is what attracts us good. We should be attracted to God. Kaya nga lang, dahil nga tayo minsan, matigas talaga ulo natin, no? Kahit alam na natin, we come to that knowledge, we have the faculty, the intellect, the reasoning, the consciousness, we have freedom and emotion. Kaya alam natin yon, no? Pero parang hindi natin alam, nagmamaang-maangan tayo. Yung ganun po ba? Kaya minsan pag may lumalapit sa akin, nagkukumpisal, and he come to that realization, that person get my respect. Sa mga nagkukumpisal na nagkamali ako. Kasi di ba pag nagkukumpisal ka, justify mo pa din. Ganun mga tao eh, no? Father, nasuntok ko po yung nanay ko. Kasi bunganga eh. No? Pero kahit na, bakit hindi na po ako sobra na po talaga siya eh. Bunganga eh. Nasuntok ko na siya. Di ba? May justification ka sa ginawa mo, no? Pero a person who will say, maling-mali talaga ako. Yun. Because we come to that knowledge na what we have done is not according to the love of God. Talagang nahihiya ka and you ask for forgiveness. So marami tayong ganung mga nagagawa. Pero bakit alam natin yun? Hardwired tayo sa Diyos. Kaya maski yung kanyang kabutihan, kagandahang loob, sinabi ko na nga, itinanim na sa ating puso. Yun talaga ang alam nating dapat gawin. Pero yun ang minsan nahihirapan din tayong gawin. Kapag hindi na ang Diyos ang tinitignan natin, kundi ang sarili na natin.
So Jesus invites us now to see the goodness of the Lord, yung kanyang kabutihan na naririto lang naman talaga. At lagi nating tignan yon para magawa natin yon sa iba. Otherwise, it will be very hard for us, mahirap sa ating lahat, makipagkapwa-tao pag hindi siya ang tinignan natin, kundi yung sarili natin. Pag ang Diyos ang tinignan natin, no justification, no reason, but just to do or to share the love of God. Amen.